Magandang gabi. Dito muna tayo mag-share sa blog ni Maharlika. Pero nababasa ko din ito sa balita kanina sa Butuan City News na mayroon silang nakita na IED bomb. It's IED bomb na nilalagay sa congressional office doon sa Agusan del Norte office, which is darating para daw sa pagdating ni Sara bukas. Bukas ba? O ngayon? Kasi kahapon yata yung news eh. O kanina ba yung news? Anyway, inihanda daw yung bomba para sa pagdating ni Sara. Tingnan nyo. Mayroong nagbabalak, nagtatangka sa buhay ni Sara Duterte. Mayroong nagtatraidor na. Kaya Sara Duterte, mag-iingat ka. Huwag ka laging pangiti-ngiti dyan sa mga traidor mong ka-unit team. Maraming traidor yan. May ahas pa. Isang malaking ahas, si Lisa Smugs. Mag-iingat ka, Sara, dahil gustong-gusto nilang pababagsakin ka talaga dahil takot sila. Number 1 na dyan na takot sa iyo ay si Tambaloslos. Kaya nga, ngayon panay ang propaganda, ang issue, tuloy-tuloy ang issue. About sa confidential funds mo, Sara. Ayan. Para yatang natatamaan ka sa ratings mo dyan. Pero, alam naman natin na hindi ka kurap. Alam naman ng karamihan na hindi ka kurap na pagka-Vice President Sara Duterte. So, walang maniniwala sa mga paninira about dyan sa confidential funds. Pero Sara, magsalita ka na kasi. Ibubukilya mo na kung sinong nagbibigay sa iyo ng 125M. According to Maharlika. Binigyan ka ng 125M ni BBM na hindi ka naman humihingi. Tapos ngayon ginawaan ng issue na ginastos mo daw ng ilang araw lang, 9 days ba yun? Yung naririnig ko noon na issue. Grabe no, magaling silang magtanim ng mga issue para masira ang background mo, Sara Duterte. Kaya ingat-ingat ka sa mga kagrupo mo dyan. Magmatsyag ka sa mga traidor. Huwag kang masyadong padikit-dikit at pangiti-ngiti sa kanila dahil sila ay mayroon ng masamang plano sa buhay mo. Pabagsakin talaga nila ang mga Duterte dahil gusto nila sila ang mamayagpag. Anyway, pakinggan nyo, wala namang sinasabi kasi wala pa, under investigation pa yung IED bomba na nilagay doon sa congressional office dyan sa Agusan del Norte na pupunta daw na darating daw dyan si Sara bukas. Tingnan nyo kung bakit nilagyan ng bomba dyan? Sino ba ang hinahandaan ng bomba dyan? Kundi para yan kay Sara, di ba? Isip-isipin lang natin, bakit maglagay sila ng bomba dyan sa gate? Para kunyari pagdating ni Sara, pasasabugin nila yon? Sino ba naman ang mga kalaban ni Sara ngayon? Sino ba ang panay paninira kay Sara ngayon? Mag-isip-isip na kayo mga taong bayan. Talagang gusto nilang pabagsakin si Duterte, Sara Duterte. Anyway, pati nga si Arroyo ngayon, nilagyan na rin nila ng mga issue. Anyway, pakinggan nyo itong sinasabi ni Maharlika. Nababasa ko din ito kanina sa balita. Kung nai-report ba yung tungkol dun sa supposedly na pagpunta ni Inday. Ito, basahin na lang natin para dito tayo magsimula, mga hitad. Right? Ad screen natin. Yan. So, tinignan natin sa mainstream media, wala kang makita. So, pero local meron. Yun Suspected nga, local. IED. Ang sabi dyan, October 2 pa nga ito, yesterday dyan sa Pilipinas. Is it yesterday? Anong date na ba ngayon? 4. Yeah. Ay, 4 na. Ano pala? Siguro ngayon na. si Sara nagpunta 4 doon. na. Sabi dito, 2 days na. So, ibig sabihin mga palangga,
mukhang naka-shut off ang mainstream media. Yeah. Ang sabi dito ng RMN, DXBC Butuan, breaking news na disrupt, diffused nasa mga bomb expert ang usa ka suspected IED or improvised explosive device na gibutang mismo sa gate sa congressional sa gate. office ni Agusan del Norte, Congressman Dale Corvera. Naitabo kini taliwala sa hugot nga seguridad sa PNC tungod sa gilaumang pag-abot ugmang adlaw ni Vice President Sara Duterte. Sa Tagalog ng palangga, na-disrupt, na-diffuse, na-intercept nila ang bomba ng bomb expert at isa ka hinihinala ang IED na inilagay sa gate sa congressional office ni Agusan del Norte, Congressman Dale Corvera. Diba? Nangyari ito, diba? Taliwala sa hugot nga seguridad. Ano yung taliwala? Nangyari ito dahil inaasahan ng mga naglagay ng pangpa-jarbog yan dahil inaasahan nila ang pagdating ni Inday Sara. Kaya pinaghahandaan nilang tigihin si Sara. Inday. Ayan yung picture. Yun, Ayan, improvised, bomba, diba? Gawa-gawa ng mga mafia. Alright, o ng mga sindikato. Okay, stop sharing natin to mga hitan. Ano ba ang eksena sa banga? Anong ang nakikita nyo dito? Okay, mag-analyze tayo ng bonggang-bongga. Bago natin takalakayin yung sikuting na nauutal na naman, sino ang kaaway ni Inday Sara? Okay? Yes. The fact na siya ay co-chair sa NTFL Cup, laban ng mga rebelde, di ba? Pero magtataka ka, right? Kasi nga palangga, eto lang yan. Okay? Mga pananakot, sabi ni Liz, may beshi. Ang tunay na kalaban ni Sara, ni Inday Sara actually, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, kundi si Tambaluslos, si Martin Romualdez. Okay? Yung mga pakitang Chuba Eklabush nila, mga pictorial, mga pagsasama kunyari, pahawak-hawak, ganyan. Yun ay mga kaplastikan lamang. They are politicians. Hindi sila pwedeng magkagatan dyan. Diba? Hindi siya pwedeng suntukan ni Sara. Maliban na lang kung gigil na si Sara at talagang hindi yan na maiwari, hindi yan na But anyway, possibly, pwede kasing si Tambaluslos ang mga may pakana ng mga possibly lang, hindi ko naman sinabing siya, posible, kasi pag tinitignan mo yung sequence of events, di ba? Una, yung tinira nila, yung dinemote si GMA as Senior Deputy Speaker, di ba? Doon nagsimula ang mga eksenang ganap. We all know naman na si Sara ay ang mentor niya is si GMA. Talagang yun ang naging katuwang niya during the campaign. Okay? Then, ang ginawa ni Sara ay nag-resign, di ba, sa PDP laban. At ano nangyari dyan? Di ba, may maraming mga post si Sara, nag-selfie sa imong ambisyon, don't be Tambaluslos. Ano ba yung ambisyon ni Tambaluslos? Sinabi ko na sa inyo, he is preparing for 2028 election, presidential. Di ba? Gustong Kaya nga magpresidente. ang ginagawa niya, laging nandyan sa tabi ni Kuting, kasi akala niya ay matutuwa sa kanya yung taong bayan. So definitely, hindi sa kanya matutuwa ang taong bayan. And also, dito sa bombang pampajarbog, pampajarbog na naantala, mag-isip na lang kayo kung sino. And I hope Inday Sara, na mag-ingat siya. Kasi bakit? Di ba, bagsak ang trust rating ni Kuting. Bagsak ang kanyang mga pinagagawa, incompetent. Pag si Kuting ay nawala na, for whatever reason, speak up day, kung ano man, Chugi day, Pulburon day, sobrahan. Sino ba ang Chugi day. next in line? Si Sara. Si Sara, di ba? So ngayon, dahil very panic mode na sila, takot kay Sara. nag-iisip na sila kung paano nila Chugiin. ma-maintain yung presidency, yung power. Okay? Tama. Dahil si Kuting, dito mamaya sa ipapakita nating video sa interview sa kanya,
Ay, nabubulol-bulol na ang lolo mo, 'di ba? Ang lolo kuting nyo. So, for sure, alam naman nila Pangulong Duterte yan, 'di ba? Yung kanyang family, kung sino sila GMA, kung sino ang nasa likod niyan. Kaya nakakatakot to para sa taong bayan. May isang malaking kaguluhan ito kung may mangyari kay Inday Sara. Correct. Kasi definitely, ang pagbibintangan, Si Tambaluslos. Kasi siya talaga yung pinaka-visible na kaaway ni Inday. 'Di ba? Hindi man sila nag-away na nagkagatan, pero dun sa mga palita, especially si Inday, yung kanyang mga posting, 'di ba? Ang pinaka malinaw na kaaway niya dito is si Romualdez. At kinakabahan na si Romualdez dahil unang-una, maliban sa bagsak ang rating ni Kuting, bagsak din siya, lalo na siya, at wala talaga siyang, although bumaba din yung kay Inday, wala rin siya talagang, walang kaamor-amor ang taong bayan sa kay Romualdez, at lalo na kay Kuting ngayon. Tama. Yung mga nagpapaniwala na lang yan, yung mga sarado pa yung jutak. Alright? So malinaw para sa akin na ang behind the scene nitong pagpapategi kay Inday, alam nyo na. Alright? Correct. Sumbaga na lang, sumbago na lang ni Inday. Correct. Baga close Kaya to nga ingat-ingat. sila, mag-style lang nila yan, sabi ni Jojo Regalado. Whatever kung ano man yung style nila, yes, si Tambaluslos na walang kaapil-apil, ambisyoso. So, very alarming to. At saka yung mga, imagine mo, ang pinaglagyan nila ng, what do you call it, ang pinagtaniman ng Bumba. pagpajarbog, mismo ang, taong gobyerno. So, bakit namamayagpag itong mga evil na ito, itong mga jejemon na katulad ni Lisa at ni Kuting na basa-basa na lang sila nakakapaglagay ng explosive dun sa gate na yon. So magtataka ka. Ibig sabihin, yung ating kapulisan, ang ating seguridad sa Pilipinas ay hindi maganda dahil kahit sino na lang ay pwede kang butangan o taniman sa pangpa-jarbog. Diba? So yun yung chika boom boom natin. And also, makikita nyo yung pattern nila. Tinitira ang nasa likod ng lahat ng itong mga pangtira sa akin, kila Banat Bay, kila Oli, Coach Oli, kila Dada, yung tatlong yan, diba? 4 na kami ngayon ng sikat. Sikat sa pagtatanim ng kaso. Congratulations sa inyong tatlo, di ba? So anyway, welcome to the club. Ako ang una-una nilang tinamnan. Ayan, welcome to the club. So anyway, dito mo makikita yung pattern na ginagawa ng mga kalaban ni Sara. Alright? Kaming 4 ay nagsasalita. Hindi dahil feel lang namin. Dahil trip lang namin, ay gusto ko magsalita kasi gusto ko maging against sa government. May mga basihan kung bakit namin ini-expose, bakit namin sinasabi ito. Kasi sa kapakanan ng mamamayan na tinatarantado ni Tambaluslos at nito ni Kuting. So, yung pattern is lahat ng mga opposing factor like us, kami yung mga 4 factors, di ba? May mga X factor, ay gustong takutin. Gustong patahimikin. Like GMA now. After isang dekada, alright, o yung kanyang Malampaya Fund, na binubuhay nila yung case. Imagine mo, inuna muna ng mga taong nasa likod nito na i-present sa mainstream media bago makarating kay GMA sa kampo niya. Hindi ba dapat kapag nag-file ka ng complaint, ang unang-unang makakatanggap yung inireklamo mo? Right? Kaya nga. Pero base sa kampo ni GMA kay Attorney Topacio, wala pa silang natatanggap up to this day. I don't know kung itong moment na to baka meron na ng complaint from those personalities. Okay? So, sino yung mga personalidad na yon? Right. Okay? Ito mga personalidad na naghain sa kanila ng case, excuse me. Okay. Si Kuting pala yan. Ayan o. Ex-President Arroyo accused of misusing 38 billion Malampaya funds. Sino yung mga nagkaso? 2 consumer groups, National Association of Electricity Consumers
for Reform na si CORE at ang boses ng Consumer Alliance Incorporated. Okay, noong September 28. Okay, so later, maganda tayo ng puting ahas kung sino yung mga tao nasa likod niyan. Pero nakita niyo yung pattern, lahat ng mga nag-o-oppose sa gobyerno, although si GMA hindi naman vocal now na nag-o-oppose, pero sa mga galawan nila in the past, you can tell na na-detach na si GMA sa kay Kuting at Ahas administration. Kung natatandaan ninyo last year, even itong bago itong mga eksena nila na demote siya, di ba? Laging kasama si GMA sa kanilang mga travel mga state visit. Like sa Thailand, doon si GMA, laging hinihingi ni Kuting yung kahit paano yung guidance ni GMA. Pero kung observant kayo, yung galawan, wala na sa picture si GMA. Wala na siya dati, nakaupo siya lagi doon, di ba? So, noon lang yun. Unti-unti na, actually hindi unti-unti, binibira na nila Lisa Smugs, nila Kuting, ang mga taong sa tingin nila ay kumalas na sa kanila. Alright? Na hindi na nila kaalyado dahil nga sa ginagawa nila. Like katulad ko, di ba? Si Lisa Smugs, anong ginawa? Gumamit ng proxy katulad kay Taberna, di ba? Para mag-file ng case against me, para manahimik ako, para sindakin ako, at ginamit pa ang pondo ng bayan using the DICT and the DICT secretary na si Ivan Uy to pay the Intel firm Asgard para maghanap ng aking fake address doon sa Pasig. Tapos binigay ni Asgard kay Ivan Uy binigay kay Lisa binigay kay Tuning para mag-file ng case na hindi naman nakarating sa akin yung complaint. It's the same thing na ginagawa ngayon kay Gloria Macapagal, kay FGMA, na inuna nila yung mainstream media. Binigay nila yung complaint. Kapag nagpatawag muna sila ng media, ipinagkalat muna nila sa mainstream media to what? To destroy. To Kaya attack. sisirain muna Gloria, to attack sa Maharlika, media. and also to attack 3 vloggers. Nakita ninyo? Kaya Ever nga, yun since ang the world began, di ba? Ever since yung kaso na sinasabi against me, wala akong natanggap kahit tuldok na complaint. But, sa utos ni Lisa, yung bunganga ni Taberna na bayad mula ulo hanggang paa, ang pamilya niya lumalamon ng pera ng taong bayan, lumalamon ng payola, nagbida-bidaan sa PEP, nagbida-bidaan sa what? Sa mga mainstream media at sinasabing any moment ako ay aarestuhin na. Tapos yung mga dugyot naman, yun ang mga headline na Maharlika, bilang ng araw, chuchu-chuchu, eklabush, Maharlika, makukulong na, nilagyan pa nila ako ng mga rehas-rehas. Yung mga nahimin, gano'n yung mga nila, fake news nila, di ba? Nilagyan si Maharlika, kayo naman, nag-aalala sa akin, dami nag-message, ma'am, makukulong na daw po kayo, tanginan nyo. Sila kukulong ko. Kukulong ko sila sa Kumunoy. Di ba? Lagyan ko ng mga rehas na mga ganyan, na si edit yung alindog ko. Hello? Kahit anong gawin yung edit sa alindog ko, hindi nyo kaya akong papangitin. Kasi ang tunay na maalindog, kahit i-edit nyo, maalindog pa rin. Hindi katulad kay Lisa Smugs, di ba? Kahit anong gawin yung chop-chop sa kanyang tinai, sa kanyang butod, sa kanyang mudlo, sa kanyang... lahat ng sa kanya, ang yung realidad lalabas pa rin. So, magkaiba yun. Ang hirap papangitin ng hindi pangit, okay? Ang hirap din pagandahin ng hindi maganda. Okay? But, ako naman mga palangga. Actually, beauty is not physical. Anyway, okay. Hanggang dyan na lang yun. Kasi ang focus natin dito ay yung kay Sara Duterte na linagyan ng IED na bomba. Sino ba ang kalaban ni Sara Duterte ngayon? At bakit gusto nilang tsugiin si Sara Duterte? Itinanim doon sa gate? Grabe yun Wala bang makakita sa pagtanim na yon? Diyan kayo magtataka. Kayo na lang ang mag-isip kung sino ang kalaban at tunay na traidor kay Sara Duterte ngayon. Babo.